Ang ating kwentuhan napapakinggan kahit saan. Samahan niyo ako sa bawat kwento na pwede natin pag-usapan. At sa bawat kwentuhan, lagi kang kasama. Ako si Gab Humilde Villegas at ito ang Kwentuhang Random, the podcast. Hello everyone! Welcome sa panibagong episode ng ating kwentuhan and my name is Gab Humilde Villegas. At sa episode na ito, pagkukwentuhan natin o ikukwento ko sa inyo ano yung mga naging experiences ko last year, October 1, 2021, bilang isang COVID-19 positive na tao. So, nalaman ko lang na nag-positive ako sa COVID after kong mag-undergo ng antigen test after doing a coverage. And it comes to you. Dumarating yan nang hindi mo inaasahan. Mabibigla ka na lang na oops. So, here's the story. A day before, September 30, 20, I don't know. Di ko alam kung kailan ako nagpa-test noon last year. Maybe September 29 or September 30 nung nagpa-test ako sa Philippine Red Cross. As a requirement do sa coverage na ginagawa ko that time, di ko na i-disclose kung saan, pero most of my friends know this, especially in the industry. At ayun, thank God, nung lumabas yung result that time, nung first day ko para sa coverage na yon, negative naman siya. So, nakapag-cover ako. Pero, hindi ko naman siya ina-assume na COVID as one of COVID symptoms yun. It was, nakakaramdam ako ng something in my throat. Parang, there's something wrong. Di mo alam kung bakit. Then, nung hapon, nung nagpa-test na ako, antigen test yun, doon na lumabas na positive ako. Then, isinalang pa ako for confirmatory test, but this time, nag-RT-PCR na ako. Nalaman ko lang na talaga legit na positive ako from COVID a day after. Pagkagising ko sa umaga, I received the email doon sa na-receive ko sa email ko na I am really tested positive for COVID-19. So nung time na nalaman na nila, so bale nung nag-take ako ng antigen test and it was shown that it was positive, I already immediately informed the office and as well as my mom about it. So pagka-uwi ko ng bahay, everything is prepared. Nag-isolate lang ako sa bahay, just to say, pagkagising ko a day after, nung time na nalaman ko yung RT-PCR test result ko na it was positive, that time nakakaramdam na ako ng lagnat. But luckily, umaabot lang siya ng 38. Hindi siya maabot ng 39, 40. Hindi naman dumarating sa point na kinukumbulsyon ako. Parang sinat lang, and I
feel some body pains. Di ko masabi kung kasama rin doon sa naramdaman kong sakit, yung sakit ng likod, but my left knee, yun, nakaramdam talaga ako doon. Parang, okay, nakakatamad maglakad. So, ayun, I undergo, nag-self-isolate ako for, siguro hanggang sa masigurado ko na talaga sa sarili ko na negative na ako from COVID. So, during those days, dahil hindi ako makapag-cover sa labas, I continue my work sa loob ng bahay, na ako lang mag-isa sa loob. So, I did not inform other members of the family, just to make them not to worry. Ayun, naalala ko rin, yun, to keep my sanity, aside from doing work, sometimes nagsa-sound trip ako, minsan nagpe-Facebook live pa, playing songs that I'm listening with, and I'm also thankful with the support from friends, with family members. Di ko talaga pinaalam. I informed them nung nag-negative na ako. I'm thankful with some of my friends, no? So, tamang pasimple lang ako ng IG stories at that time. Ayun nga lang, but I'm not disclosing it to everyone that I'm tested positive. So, ang nakakaalam lang nun is office, si mama, mga kapatid ko, and some friends. Yun lang. Naalala ko, nagpa-test ako October 20, I think. 18, something like that. So, immediately, bumalik na ako nung nung nalaman kong nag-negative na ako from COVID. And that was, pero that time, ito lang masasabi ko rin sa inyo during that time that I tested positive, meron na akong 2 doses nun. Fully vaccinated na ako nun that time. I think wala pang booster rollout nung mga panahon na yon. But tingin ko nakuha ko siya nung sumakay ako ng bus, kasi super aga talaga ng coverage na yon. Ang nangyari is nung sumakay ako ng bus, super yun din, punuan, may standing, though it was stated during that time in the IATF guidelines na 50% dapat yung capacity ng mga bus. Pero hindi naman natin sila masisisi. It's because konti ang biyahe, kailangan nilang maka-boundary, and naisip ko lang din na kumusta kaya yung mga tao na nakaramdam o naging positive sa COVID-19 and naka-recover sila. Ano kaya yung parang remnants na naiwan sa kanila. So, few weeks ago, I talked to nung nagkukwentuhan kami ng isa kong kaibigan na reporter sa radyo. He shared to me na
mas madali na siyang mapagod. 2 beses na siyang nag-positive from COVID. Kung dati daw ay nalalakad niya ang buong Baguio City kapag nagbabakasyon silang pamilya, ngayon hindi na siya nakakatagal pagdating sa lakaran. So on my part naman, I don't know if kasama na to sa remnants ng symptoms ng COVID-19. In the past months, nakakaramdam ako ng pananakit ng paa mula sa maghapong lakaran. You know guys, I'm sharing this to you. Alam nyo, I love walking so much. Siguro na-experience ko na to na maglakad. Siguro para sa akin yung pinakamahabang nalakad ko is yung stretch ng Ortigas Avenue from EDSA going to C5 sa may Rosario sa Pasig. Ganun siya kahaba. I remember that time 2019 pa yon nung nagawa ko yung bagay na yun. Naglakad ako ng napakahaba, mga 30 minutes din yun. Di ko lang sure kung pero lately but sometimes I just share to you na kapag natutulog din ako dito sa bahay, minsan sumasakit yung likod ko pag ako'y gigising. I'm experiencing back pains paminsan-minsan at di ko rin malaman kung bakit. It may be dahil na rin sa posisyon ng pagkakahiga ko sa higaan ko. Since then, siguro 1 taon na akong nakahiga sa sopa. Usually, yun ang ginagawa ko. Sa sopa ako natutulog. Siguro nakakatulog lang ako sa kama kung halimbawang uuwi ako ng Batangas and matutulog sa kwarto. Yun lang. Doon lang ako nakaka-experience ng matulog sa kama. And wala naman akong na-experience na back pains or anumang sakit ng katawan, awa ng Diyos. But at this time, siguro ngayon wala pa. But for sure, in the next couple of weeks or months, or maybe in the next couple of years, mararamdaman ko na yung mga sakit ng katawan. I think nararamdaman din ng ibang nag-positive na rin sa COVID at naka-recover. Despite having yun nga din, siguro paalala din ito sa mga tao na get the opportunity na magpabakuna against COVID-19 hanggat libre pa na ibinibigay ng gobyerno ang bakunang iyan. COVID-19 has claimed many lives. May mga kaibigan, may mga kakilala na namatay. Sumalangit na ang kaluluwa nila from COVID-19. Ang hirap ng sitwasyon na mamamatay ka na walang kasama. Na wala kang kasama in your last moments of your life. Ang hirap nun. And wala rin magawa yung mga loved ones mo dahil hindi mo sila masamahan do sa dying moments nila. Hindi ka man lang makapagpaalam ng maayos. Hindi mo man lang masabi how much you love them. Ang masaklap pa,
hindi mo masisilip yung bangkay na na during the early stage ng lockdown, nung halimbawang you are tested positive from COVID, then mag-critical ka and you die. Ang nangyayari, diretso cremation Hindi man lang ma-view ng pamilya mo yung bangkay na mahal mo sa buhay. Uuwi na lang sa bahay nyo ng abot siya. Ang hirap nun. But it may be na somehow gusto rin nung taong namatay. Siguro they have their funeral plans in mind, na kung halimbawang mamamatay sila, they wanted to be cremated, something like that. Hindi naman natin nilalahat na, pero awa ng Diyos, sa nakalipas na 2 taon since nang pumutok ang pandemyang ito, bumababa na yung cases, under control, mababa na yung bed capacity sa mga ospital. Pero at this time, pinapalakas pa ng gobyerno natin yung vaccination drive na makapagpa-booster yung mga kababayan natin, as much as possible, yung entire population natin hanggat maaari makakuha na ng bakuna hanggat nandyan pa. Tsaka nakakapanghinayang din kapag mayroong mga COVID-19 vaccines na nasasayang dahil hindi na iturok doon sa mga unvaccinated o doon sa mga ayaw magpabakuna. So ayun, we encourage everyone to get vaccinated. So okay lang din naman na hindi kayo magpabakuna, pero mas maganda na rin yung may bakuna ka para maprotektahan din natin yung iba, yung kapwa natin. Iniisip ko lang din kung yung mga infants ba, I don't know if there's a study already. Kung halimbawang mapakinggan nyo to, just feel free to send me a message on social media kung meron na bang study on the efficacy, yung effectiveness ng bakuna ng COVID-19 sa mga infants, na masama na rin doon sa pero alam niyo guys, yun lang. It may be this will be a short episode, but yun, ulitin ko, it's a reminder for everyone to be vaccinated hanggat libre pa yung bakuna natin. May mga vaccination sites for sure na malapit sa inyong lugar. Kung gusto nyo magpabakuna, there are some vaccination sites who are accepting walk-ins. There are some also na kinakailangan meron pang appointment, because limited lang yung stocks nila. So yun guys, magpabakuna tayong lahat. And dito ko muna tatapusin itong episode na ito, and hopefully magkakwentuhan pa tayo ulit sa mga susunod nating episodes. So available ang Kwentuhang Random, the podcast, sa mga streaming platforms kagaya ng Spotify, Google Podcasts, Radio Public, Pocket Casts, at saka Player FM. So muli, ako si Gabo Mil de Villegas, at para sa susunod nating kwentuhan,
Paalam!